Naisip nyo na ba kung bakit sa kabila ng lahat ng pagod at pagsisikap, parang ang hirap pa ring umangat? Bakit parang ang dami pa ring Pilipinong baon sa utang at hirap makaahon? Well, sa pagtalakay natin ngayon, hindi lang yung usual na economic factors ang sisilipin natin. Sisilipin natin yung mas malalim na dahilan, yung mga psychological traps na hindi natin namamalayan, pero yun pala ang pumipigil sa ating pag-asenso. Alam mo yung pakiramdam na yun? Yung parang may biglang kumikirot sa dibdib mo kapag iisipin mo pa lang na silipin yung bank account mo o buksan yung wallet mo? Oo, yung pakiramdam na yan. Hindi ka nag-iisa. At ito yung kailangan nating maintindihan. Yung kaba na yan, hindi lang yung simpleng stress. Isa yung totoong pader. Isang harang sa isipan mo na siyang nagkukulong sa'yo at pumipigil sa'yong umaksyon. So ano nga ba itong nakatagong bitag na to? Okay, simulan na nating alamin. May pangalan pala yan. Money Avoidance Disorder. Ulitin ko ha, hindi ito katamaran. Ito ay isang response ng utak natin na galing sa takot. Sobrang takot natin, kaya ang nagiging defense mechanism natin ay wag na lang tignan. Wag na lang pansinin yung mga bills. Wag na lang isipin yung utang. Wag na lang alamin kung magkano na lang ba talagang natitira sa bangko. Pero anong kapalit ng pag-iwas na yan? Well, una, binibigyan tayo nito ng peke o false sense of security. Akala natin, safe tayo kasi hindi natin nakikita yung problema, pero ang totoo, lalo lang nitong pinapabilis ang pagbabagsak natin. At yan, yung nagkukulong sa atin sa isang paulit-ulit na cycle ng kahirapan. Pero heto yung good news, may pag-asa. At ang pinakaunang hakbang para makalaya, aminin mo muna sa sarili mo na natatakot ka. Kasi kapag nagawa mo na yan, doon pa lang nating pwedeng simulan na sirain yung mga pader na yan. Ngayon, tingnan naman natin kung paano ba yung kultura natin nakakaapekto sa pag-iisip natin tungkol sa pera. Oh, pamilyar di ba? Sigurado akong nasabi mo na to o narinig man lang. Bahala na. Pero ano ba talaga ang impact nito sa financial future natin? Kasi may dalawang mukha ang bahala na. Sa isang banda, ito ay pagpapakita ng pananampalataya, di ba? Pagtitiwala sa Diyos. Pero sa kabilang banda, madalas, nagiging excuse natin yan para hindi na kumilos, para hindi na magplano, para basta na lang tanggapin kung anong dumating. At itong pagiging passive na to, yan mismo yung lumilikha ng mental block. Pinipigilan tayo nitong maging proactive na gumawa ng paraan para palaguin ang pera at para magkaroon ng financial security. Okay, bukod sa kultura, may isa pang mas malalim na layer dito. Yung takot. Yung takot na dulot ng kakapusan. Kapag palagi ka kasing nabubuhay ng paycheck to paycheck, yung utak natin nagtitrigger yan ng tinatawag na freeze response. Parang hayop na nakakita ng panganib. Hindi makagalaw, hindi makatakbo. Ganon yung nangyayari sa atin. Nafi-freeze tayo. At paano to nagmamanifest sa buhay natin? Well, dahil sa pagkaparalisa na yan, mas pakiramdam natin, mas safe kung di na lang papansinin ng utang. Pinipigil tayo nitong gumawa ng mga simpleng hakbang tulad ng pag-budget. At ang pinakamasaklap, lalo nating kinukumbinsi yung sarili natin na, ay, imposible na tong takasan, ganito na lang talaga. Okay, sapat na yung pag-intindi sa problema. Ang tanong ngayon, paano tayo makakawala dito? Pag-usapan natin ang mga solusyon. Heto ang isang napakasimple, low-stress na paraan para makapagsimula ka. Promise, hindi to nakakatakot. Mag-set ka lang ng timer sa phone mo for 10 minutes. Sa loob ng 10 minuto na yon, ang gagawin mo lang ay silipin ang finances mo. Walang judgment, walang sisi, tignan mo lang. Pagkatapos, humanap ka lang ng isang maliit na action item. Kahit ano, basta isa lang. Kasi ang goal dito ay yung pagbabago ng mindset. Ang layunin ay ilipat ka mula sa pagiging biktima ng mga pangyayari tungo sa pagiging aktibong manager ng sarili mong pera. Ikaw na yung may hawak ng manibela. Eto, pakinggan nyo to kasi ito ang pinakasama rin ng lahat. Gawing datos ang takot. Imbis na hayaan mong kainin ka ng emosyon, gamitin mo ang takot para kumuha ng impormasyon. Ang mga numero, hindi yan kalaban. Gabayan. Data yan na magtuturo sa'yo kung ano ang susunod na hakbang. At para sa huling bahagi natin, pag-usapan natin kung paano naman tayo magkakaroon ng bago at mas healthy na financial mindset. Dito natin makikita yung pinagkaiba. Yung scarcity mindset, yan yung laging nakabase sa takot, laging paano ko maubos, laging nagre-react lang. Pero yung abundance mindset,
Proactive yan, may plano. Ang tingin sa pera ay hindi source ng anxiety, kundi isang tool, isang kasangkapan para sa seguridad. So yon ang challenge sa ating lahat. Baguhin natin yung kwento ng pera sa isip natin. Hindi ito kaaway, hindi ito source ng stress, isa itong tool, isang kasangkapan para magkaroon ng seguridad, ng kalayaan at para makapag-iwan tayo ng magandang pamana sa mga susunod sa atin. Kaya bago tayo magtapos, iiwan ko sa iyo ang tanong na ito. Hindi bukas, hindi sa susunod na buwan, kundi ngayon. Anong isang katotohanang tungkol sa pera mo, gaano man kaliit o kalaki, ang handa mong harapin ngayon para simulan ang paglaya mo?